Ang window status ay nagsasabi sa espada na may kagandahang kidlat at mabilis na enerhiya ang aktibo na bumabagsak. Kidlat, kulog. Biglang hinugot ni Jin ang kanyang espada sa kanyang kanang bahagi upang salakayin sila. At may mga itim at lila na alon na nabuo doon. Sumigaw silang pareho, tinanong siya kung paano niya nalaman na inaatake sila. At nakaiwas, si Jin ay nakita ang atake na dumaan sa kanilang mga katawan, dahil sila ay bahagyang gawa sa apoy. Tumalon ang isa sa kaliwa at ang isa naman sa kanan. At sinabing nakakaloko siya, sinabi ni Jin na oras na, ginamit nila ang apoy at mga kasanayan, sabi ni Ara, kaya't nagdulot sila ng pagsabog at gusto nilang magtago sa apoy. Inanunsyo ng unang lalaki na maswerte lang sila sa pagkakataong yon, pero sinabi ng lalaki na mukhang wala pa silang ranggo kaysa kay Jin na mayabang na nagtuturo sa lalaking yun na papatayin nila sila at kukunin ang pagkakatawang tao ng apoy. Pagkatapos nilang marinig ito, naalala ni Jin ang sinabi sa kanya ni So, tungkol sa pagkakatawang tao ng apoy na nakabaon sa kung saan sa isla. Naalala ni Jin na ito ang tunay na dahilan kung bakit nakita niya ang isla ng apoy sa kanyang nakaraang buhay. Tumingin si Jin sa kanila at naisip na talagang wala silang tiwala. Sinabi ni Jin kay Ara na kailangan niyang hawakan ang kanyang sariling kapangyarihan mula ngayon, at tumalikod si Ara na handa na siya. Sinabi ni Blackstone na siya ay talagang may talento at maaari siyang pagkatiwalaan. Sa harapan ni Jin ay may isang apoy na nag-aapoy na liwanag. Pagkatapos, hinigpitan niya ang hawak sa kanyang espada at isang itim na aura ang umikot sa kanyang kamay. Biglang umatake si Jin habang sinasabi na inilagay niya ang kanyang espada sa harap niya at naligtas. Tumingin si Jin sa talam ng kanyang espada at iniisip na ito ay isang ranggo na 6 na apoy sa kanyang aura. Pagkatapos ay itinapo niya ito ng buong lakas ang kanyang espada, habang sinasabi na ang kanyang aura ay mas mahina kaysa sa isang pamilya ng gargoyle. Samantala, ang lalaki ay lumipat pasulong sa pamamagitan ng pag-atake upang patayin siya, ngunit si Jin ay umiwas at inilagay ang kanyang espada sa harap ng kanyang mukha, at ligtas na si Jin, muling gumamit ni Jin ang maraming lakas, at bumagsak sa kanyang likod. Pagkatapos ay naroon si Jin, at aroganteng lalaking yun ay nakatingin din sa kanya sa isang nakayukong posisyon at ang apoy ay umiikot sa kanyang katawan. Tinitingnan siya ni Jin habang hawak ang kanyang espada, at ang lalaking yun ay nakatingin din kay Jin na galit at nagtitiwala sa kanyang maapoy na espada. Samantala, nakipaglaban sila sa isa't isa, at pagkatapos ay tumingin siya kay Jin at iniisip kung bakit hindi niya siya mapatamba. Iniisip niya na siya ay tiyak na kabilang sa big family na si Wu Jin. Bamulong siya at nag-iisip kung ang mga chismis na narinig niya tungkol sa kanya, na nakatalo sa rank 5, ay totoo. Ang pangunahing lalaki ay hinampas ang kanyang espada. Walang reaksyon si Jin doon at iniisip, paano siya naging perpekto sa pag-atake ng apoy. Ngumiti si Jin at tumingin sa kanya at iniisip na kaya niyang labanan ang lalaking yon. Pagkatapos ay nagalit siya sa kanya, lumapit sa kanya, biglang inatake ang kanyang kaliwang bahagi at pinutol ang kanyang braso. Dahan-dahan siyang sumigaw dahil sa sakit at lumabas ang dugo mula sa kanyang katawan. Sinabi ng status window sa espada na nagpamalas ng magandang bilis. Gumalaw ang kamay ni Jin papunta kaluban ng kanyang espada, habang tinititigan ito ng nakangiti na sinasabing hindi siya papayagan ng sinuman na magambala siya sa isang laban. Samantala lumabas ang status window, nagpapahayag na na-activate ang Dark Imperial Bullet. At kaagad na pinalasap niya sa lalaking nakamaskara ang itim na purple aura nito. Nakatayo si Jin habang nataman niya ng kanyang aura ang lalaking nakamaskara. Hinampas ni Jin ang lalaki, nasaktan siya ng mas malubha, at pagkatapos ay isang malaking pagsabog ng apoy ang naganap at siya ay namatay. Pagkatapos noon, inilagay ni Jin ang espada sa kanyang takip. Sa pagsasabing, hindi niya man lang magawang talunin siya. Tumingin si Jin sa status window at sinabing natapos na ang unang misyon sa lalaking nakamaskara, iniulat na ang Black Combat Habit ay naitala ang kasanayan, natapos na ni Jin ang nakatagong misyon sa loob ng 1 buwan. Tumitingala si Jin at nag-iisip na ang misyon na ito ay tiyak na upang gawing rank 1 swordman si Ara. Sa kabilang panig, lumabas ang dugo mula sa bibig ni Ara. At pagkatapos ay tumingin ang pangunahing nakamaskara sa kanya at sinabing siya ay talagang isang normal na tao lamang na walang aura. Si Ara na nakatayo doon, na nililinis ang dugo mula sa kanyang mukha at ang mga pulang sinag ay lumabas mula sa kanyang katawan. Habang nililinis ang kanyang baba gamit ang kanyang hinlalaki at iniisip ni Jin na ngayon ay tiyak na naiintindihan niya ang dahilan ng pagkumpleto ng misyon.
Ipinakita ni Ara ang kanyang espada sa nakamaskarang lalaki at sinabing pamilyar siya sa swords art na ginagamit niya. Pagkatapos marinig ito, nagalit siya, gumawa ng mataas na talon, lumapit sa kanya upang atakihin siya, at sinabing hindi niya kailanman magagawang talunin siya. Ang nakamaskarang lalaki ay ibinalik ang kanyang pisikal na katawan sa fire flame at lumapit kay Ara na iniisip na tiyak na siya ay aatake mula sa likuran niya. At biglang naramdaman niya ang init sa kanyang likuran. Sinubukan ng nakamaskarang yun na atakihin ang kanyang likuran, ngunit umatras si Ara at pinigilan ang kanyang pag-atake gamit ang kanyang espada. Ngumiti ang lalaki at sinabi, okay lang kung naharangan niya ngayon, pero hindi masaya kung mamamatay siya ng ganun kadali. Samantala, umiwas ang nakamaskara at umikot si Ara sa paligid niya upang atakihin siya. Sinubukan ni Jean na tulungan siya, ngunit pinigilan siya ni Blackstone at sinabi, huwag kang gumawa ng kahit ano. Tumingin si Blackstone sa paligid at sinabi na siya na ang bahala sa kanya at malapit na itong matapos. Muling sinubukan na atakihin siya ng nakamaskara at iniisip kung bakit walang gumagana sa kanyang mga pag-atake. Marahil ay alam niya kung ano ang gagawin niya. Tinitingnan siya ni Ara ng galit at iniisip na patayin siya. Tumalon siya ng mataas at sinabi, huwag isipin na mamamatay siya ng mapayapa. Samantala, lumabas ang dugo mula sa bibig ng nakamaskara. Habang inabot niya ang kanyang kamay at sinabi, madali lang basahin ang sining ng sword sa art. At ang ginagawa niya ay walang katuturan at paulit-ulit lang. Muling inatake ni Aura ang kanyang tiyan gamit ang espada. Maraming dugo ang lumabas at sinabi ni Ara na masyado niya itong minamaliit. Bumagsak ang nakamaskara sa sahig at nasaksihan ni Jean ang buong pangyayari. Umupo si Ara sa sahig, pagod, ngunit sinabi, sa wakas, nagawa niya ito. Iniisip ni Jean na ang kapangyarihan ng itim na combat habitats na mayroon siya ay iba sa sinabi ni Blackstone. Sinabi niya sa kanya na siya ay malakas. Habang tinitingnan ng status window, nalaman ni Jean na natapos na niya ang misyon para kay Hong Ara. At natutunan din niya ang isang itim na combat habitats bilang reward. Pagkatapos malaman na lahat ay nagalit si Blackstone at sinabi na nasisiraan na ng bait ang sistemang ito. Hindi niya alam kung bakit ibinibigay sa kanya ang lahat. At ngumiti si Jean. Samantala, sinabi ni Ara, Young Master, katulad ni pinangako niya na poprotektahan Sita at ang iba pa. Tiningnan niya si Jean na ngumiti, at pagkatapos marinig ito, ngumiti muna si Jean at pagkatapos ay niyakap siya at sinabi, magaling na trabaho. At syempre, mahusay ang kanyang ginawa. Pagkalipas ng kaunting panahon, habang nakatingin si Jim sa gintong ibon, sinabi niya, oh, ito ang gusto ng mga taong yun at ang pagkakatawang tao ng apoy. Sinabi ni Jane Han na ito ang pangunahing essence ng fire attribute. At alam ba niya kung bakit tinatawag na artisan ang islang ito? At pagkatapos ay sumagot si Jean na hindi. Sinabi ni Jane Han na ang pagkakatawang tao ng apoy ay hindi nagpapahintulot sa ibang may-ari na hawakan ito, ngunit siya lang ang napili upang gamitin ito bilang tulong. Ibinabaon niya ito sa isla at nangongolekta ng iba pang mga artisan dito upang makagawa ng dekalidad na armas sa islang ito kung saan naruroon ang enerhiya ng apoy. Inanunsyo niya ang kay Jean. Ngunit para sa iba, ito marahil ay isang magastos na bagay na nakalimutan na ng isang matandang lalaki. Ipinikit niya ang kanyang kamao at sinabi, inisip niyang ang espada na ibinigay niya ay ang kanyang huling gawain. Ngunit hindi pala, pero nagulat si Jean at sinabi niya na patuloy siyang gagawa ng mga armas para sa mga katulad niya na maglalakbay sa landas ng kahirapan. Napatulala si Jean matapos marinig yun. Hindi magaling si Jane Han sa pagbabasa. Ngunit mula sa unang tingin ay masasabi niyang hindi naging madali ang kanyang buhay. Pagkatapos marinig yon, tumalikod si Jean at sinabi, salamat, magiging isa siyang swordsman ng mingiti na hindi ito ikahihiya. Samantala, dumating si Ara. Tiningnan siya ni Jane Hoon at sinabi na marami na rin siyang nagawa. Ngumiti si Aura at sinabing ginawa lang niya ang dapat niyang gawin at parang nagawa na rin ng paraan ang fire flame. Lumuhad si Jane Han at sinabing oras na upang umalis at bumalik sa hinaharap. Tumingin si Jane Hun sa kanya, ngumiti at sinabi na dapat niyang pangalagaan ang sarili at sumagot si Jin, syempre, at tiyak na babalik siya kaagad. Pagkalipas ng kaunting panahon, habang sila'y naglalakad, may tumawag sa kanila at sila'y huminto at lumingon. Tumakbo si So at sinabing mayroon siyang sasabihin. Pagod siyang sinabi kay Jean. Tinanong siya ni Jean kung ano ang gusto niyang gawin sa kanilang pagpunta sa isla. Ipinatong niya ang kamay sa kanyang dibdib at sinabi na ito ay talagang isang piraso ng kasuotan na tinatawag na Black for Beast.
At sinabi ni Jean, iniisip na ito ay kagamitan at nagulat siya, tumingin habang nakatayo. Ito ay isang espesyal na kasuotan na pinagsama ang iba't ibang sangkap na may balat ng halimaw. Sinabi ni So na ang nag-iisang piraso na umiiral ay ginawa ng kanyang lolo at hindi man lang ito natapos ng kanyang ama. Isang mahabang leather coat ito, ngunit matibay, parang bakal, at mayroon itong mas mataas na depensa kaysa sa isang rank 9 na battle gear. Tumingala si So at sinabi na ang black coats ay nagpapalakas sa mga mana, at ang kanilang pisikal na kapasidad ay hindi maihahambing sa iba. Ngumiti si Jean at sumagot, tunay ngang kamangha-mangha. Pumikit si So at ngumiti, at sinabi na napagpasyahan na niya kung kanino ito gagawin. Pagkatapos ay nakipagkamay siya kay Jean at sinabi na tatawagan niya ito sa lalong madaling panahon at nagpasalamat muli sa pagliligtas sa kanyang MG buhay. Sumagot si Jean, syempre. Nagtanong si Blackstone kung para kanino niya ito gagawin. Sumagot si Jean na para ito sa kanya, syempre. Pagkatapos ay sinabi ni Juyang kay Jean na may kailangan siyang sabihin bago sila umalis. Ngumiti si Juyang at sinabi na natagpuan na niya ang spirit artist na pinahanap niya. Sinabi ni Jean, sabihin ang pangalan niya, Wu Jin. Pagkatapos ay sinabi ni Juyong na hindi niya alam, ngunit hiniling niya sa kanyang matalik na kaibigan na hanapin ang isa. Ngumiti si Juyang at sinabi na sinusuportahan sila na maging pinakamahusay na spirit risks, at dahil nasa daan na sila, dapat nilang tingnan. Kinabukasan ng umaga, pagdating nila doon, maraming gusali ang nasa paligid. May isang babaeng nakatayo doon at inabot ang kanyang kamay sa katawan at nagsabing, kumusta, siya ang brand manager ng black market, si Xiaomi Eugenia. Pagkatapos ay itinuro niya si Juyang at sinabi na kaibigan din siya nito. Itinaas ni Julian ang kanyang kamay na mayabang. Pagkatapos ng kanilang panayam, inabot ni Jean ang kanyang kamay upang makipagkamay, at sinabi ni Eugenia na narinig na niya ito kay Juyang. Sinabi ni Jean kay Eugene na salamat sa pag-welcome sa kanila, at pagkatapos ay tumingin siya kay Juyong at sinabi ni Eugene na hindi dapat magkaroon ng mga bodyguard dito kung gusto nilang mag-usap. Nagulat si Eugene at inisip na talagang mahusay si Jean dahil napansin niya ang mga nakatagong bodyguard sa loob ng maikling panahon. Pagkatapos ay inutusan ni Gina ang mga bodyguard na umalis sa pamamagitan ng pagturo sa kanila gamit ang kanyang daliri. Sinabi ni Blackstone na mukhang malakas ang mga bodyguard at ang black market ay tila nagtatagumpay. Habang umaalis ang mga bodyguard, sinabi ni Jean na nabibili ng pera ang lahat, mga tao, bagay, trabaho, at impormasyon. Itinuro niya ang sofa at sinabi na hindi niya papayagan ang isang bisita na nakatayo, kaya't inanyayahan niya silang umupo. Habang nakaupo, sinabi ni Gina kay Jean ang dahilan ng kanilang pagdating, itinaas niya ang kanyang kamay na mayabang at sinabi ni Juyong na naghahanap siya ng pinakamahusay na espiritista, at naglabas siya ng isang file at inilagay sa mesa. Tumingin si Gina sa brown na file at sinabi na mahalaga ang impormasyong yun, kahit nasa black market. Tinanong ni Jean kung okay lang ba sa kanya na ibigay ito ng ganoon kadali, ngunit sumagot si Gina na hindi. Inilagay ni Gina ang kanyang kamay sa kanyang ulo at sinabi na may utang siya kay Jean at nanalo siya sa araw at gabi. Sinabi niyang dapat ito ang pinakamahusay na espiritista at hindi siya makatulog, ngumiti si Jean. Nagalit si Juyang at sinabi na syempre, espesyal ang talento ni Jean at ang isang karaniwang espiritista ay hindi kayang hawakan siya. Sinabi ni Blackstone na talagang pinahahalagahan niya ang kakayahan ni Jean. Inilapit ni Jean ang kanyang kamao sa kanyang bibig at sinabi na marahil ang pinakamahusay na espiritista ay si Park Shanghai. Habang ipinapasa sa kanya ang file, sinabi ni Gina na iniisip ng publiko na ganoon nga, ngunit may isa pang itinuturing nilang pinakamahusay sa kanilang kumpanya at network ng impormasyon. Lumabas si Jean ng isang papel, at sinabi ni Gina na sigurado siyang hindi pa niya narinig ang tungkol sa kanila. Ngunit mayroon silang espiritistang tinatawag na young woman. Tinitingnan ni Jean at Blackstone ang papel, at sinabi ni Gina na tinawag nila siyang somebody, dahil kaya niyang tawagin ang dalawang mataas na ranggong espiritu ng sabay. Sinabi ni Jean kay Blackstone na siya ay talagang aktibo noong nangyari ang fissure sa kanyang nakaraang buhay, at nalaman niyang alam na ng black market ang tungkol dito. Ngumiti si Blackstone at sinabi na mukhang isang kakaibang espiritu si woman. Pagkatapos tingnan ang larawan, sinabi ni Jean kay Blackstone na noong nagbukas ang dakilang fissure, si Woman King ay isang espiritu mula sa kanyang nakaraang buhay, sa kagubatan malapit sa mga puno, nakatayo malapit sa bahay. Sinabi ni Jean kay Juyang na may pagtataka na nabanggit niya ang mansion sa kagubatan, at sinabi ni Blackstone na talagang kakaiba ito.
Inilipat ng mga bodyguard ang kanilang mga sarili at siniguradong walang nakakaalam sa black market na pumunta si Jin upang makita yun. Pagkatapos makalampas sa mga gwardya, sinabi ni Jin na hindi niya alam na ang kaibigan niya ay isang tagapamahala ng black market. Tumugon si Jiyang na siya ay mapagkakatiwalaan. Sinabi ni Juyong sa kanya ang impormasyon at ipinakita ang marble na hiniling ni Jin na makuha niya, na nakuha niya sa pamamagitan ni Gina. Tinaas ni Juyong ang kanyang mga kamay at ngumiti, sinasabing kaya niyang gawin ang lahat para kay Jin. Iniisip ni Jin na kahit alam ni Gina ang lahat ng ito, hindi siya nagbigay ng kahit anong impormasyon, at kaya siguro walang nakaalam ng kanyang paraan ng pagbabasa pabalik sa Gargoyle Dungeon. Ngumiti si Juyong habang nakikinig kay Jin, na nagsabing hindi niya kayang sabihin na pinagkakatiwalaan niya ito, ngunit magiging optimiste siya. Pagkatapos, kumatok si Jin sa pintuan ng bahay at sinabi, "Tara na," habang nagbubukas ang pintuan at nagtanong siya kung may tao sa loob. Pagkalipas ng ilang sandali, isang higanting lalaki ang lumabas mula sa bahay at tumayo sa harap nila. Tiningnan sila at tinanong kung sino sila. Iniisip ni Jin na ang taong ito ay si Young Woman, at sinabi ni Blackstone na may tunay na nakakatakot na aura ang taong ito at napakalakas niya. Naniniwala si Jin na ito ang taong tinawag ang Spirit King ng lupa upang pumatay ng lahat ng mga halimaw. Sinabi ni Jin kay Blackstone na napakalakas ng taong ito at mas makapangyarihan pa kaysa sa maraming mabibigat na batong may mahika. Sinabi nila na si Wu Jiang ay may kamanghamanghang lakas na nagawa niyang alagaan ang buong lugar mag-isa. Pinatay niya ang maraming spiritual body at mga bosses sa isang lugar, at hindi pa siya sapat na malakas upang tawagin ng isang Spirit King, ngunit siya ay napakalakas pa rin. Sinabi ni Blackstone kay Jin na mag-ingat siya kung paano niya tratuhin ang taong ito. Samantala, yumuko si Jin sa harap ng lalaki, sinasabi na siya ay si Big Wujian at pumunta siya upang makita ito. Dahil gusto niyang matutunan ng spirit arts. Sinabi ni na Blackstone at Juyang, hindi siya kailangan maging formal sa ganitong posisyon habang nasa labas sila ng bahay. Sinabi ni Jin kay Blackstone na si Wuming ay kilala niya na magaling sa paghuli sa kasinungalingan. Ngumiti Wuming kay Jin at iniisip ni Jin na ang pinakamahusay na paraan upang makuha ang atensyon ng lalaki ay maging puwiran. Nabigla si Wuming at sinabi niyang hindi niya inaasahan ang mga ito at nagtanong kung paano nila siya natagpuan. Yumuko rin si Juyang at sinabi ni Jin na hiniling niya sa black market na hanapin ang pinakamahusay na spirit artist. Inilagay ni Wuming ang kanyang kamay sa kanyang balbas at sinabi, kaya pala naramdaman niya na may ilang mga mata na nakatingin sa kanya kamakailan, at natuwa siyang malaman na sila ang mga iyon. Sinabi ni Jin na pasensya na siya, ngunit ginawa niya yon dahil gusto niyang may matutunan mula sa kanya. Tumayo ng tuwid si Jin at sinabi, napakabigla, pero hindi siya mukhang interesado. Sinabi ni Wuming na dahil kilala niya ang kanyang pangalan, nangangahulugan ito na siya ay mula sa direktang lahi ng Divine Sword Big Family. Tumugon agad si Jin ng, yes it's me. At siya ang pinakabata sa magkakapatid and Big, iniisip ni Wuming na si Jin dumating sa kanyang pintuan na mula sa Big Family. At ang swordsman ay hindi magtuturo sa spirit arts. Nagulat sina Jin at Juyong nang marinig nilang sinabi ni Wuming na gusto niya ang kanyang ugali, ngunit hindi lahat ay maaaring matuto ng spirit arts. Lumapit si Wuming sa bato sa lupa at sinabi niyang pinaghihinalaan niya na interesado si Jin sa spirit arts dahil sa ilang bagay. Ngunit ang attribute sensibility ay ang pinakamahalaga. Tumalikod siya at sinabing huwag siyang abalahin at umuwi na dahil ayaw niyang magkaroon ng estudyante. Pagkatapos, tinanggal ni Jin ang kanyang singsing at pulse eres sa sahig, sinasabi na tatanggalin niya lahat ng kanyang kagamitan kung wala siyang talento. Tumingin muli si Wuming sa kanya dahil sa sinabi ni Jin. Ipinakita ni Jin ang kanyang mga kapangyarihang dilaw at asul, ngunit sinabihan siya ni Juyong na hindi na niya kailangang ipakita ang mga ito. Muling sinabi ni Woman na siya ay galit na tiningnan si Jin dahil hindi niya makita ang interes sa kanya.